Handa na ba ang mga kawal? Handa na sila. Nasaan na si Samuel? Dapat naririto siya. Kailangan natin mag-alay bago tayo lumaban. Hindi na ako makapaghintay. Saul! Patawarin ka sana ng Diyos! Saan ka ba nanggaling? 7 araw kami naghihintay. 7 araw, Samuel. Nakahanda na ang mga kawal. Isa kang hari. Ipaubaya mo sa akin ang gawain ng propeta. Pahalagaan ba ng Diyos ang alay mo kaysa sa nagbula sa akin? Samuel, Tinuruan ka ng Diyos, Saul! Patayin mo silang lahat at wala kang ititira! kasama ko ang Panginoong Diyos! Sa halip na isakripisyo ang lahat ng kaaway, hinayaan ni Saul na kunin ang magustuhan nila. Hindi ka nakinig, Saul! Isa lang naman ang inuutos ng Diyos! Wala kayong ititira kahit isa! Sinunod namin ang mga inutos niya! Ano pala itong mga naririnig kong atuhan ng asno? Ano itong umiiyak ng mga kambing at pananagoy ng mga tupa? Maging mga patay na nananagoy! At sino naman itong paganong haring ito? Papaslangin din namin siya mamaya. Kapag sinabi ng Diyos na buhayin, buhayin mo! Kapag sinabi niya patayin! Samuel! Isa kang propeta. Ngunit ako ang iyong hari. Ano man ang binigay ng Diyos, maaari niya itong bawiin. Sinabi ba yan ng Diyos o sinabi mo? Maaari maghari ang mga pinakaapo mo ng higit sa 1,000 taon. Ngunit ngayon, iniwan ka na ng Panginoon. Huwag mo kong tatakutin. Binawi na ng Diyos ang kapangyarihan mo bilang hari. Kailangan niya ng taong nakikinig sa puso niya. Bigyan niyo ako ng alak. Alak po. Narinig niyo ako? Alak! Opo, mahal na hari. Hindi ako nakapag-isip. Kailangan kong humingi ng tawad kay Samuel. Tawagin niyo si Samuel. Umalis na po siya, kamahalan. Umalis na? Samuel! Panginoon, ginawa ko po kung anong nais niyo. Ang ipaglaban ang aming lupain at itaguyod ang iyong kaharian. Ikaw, iho!
Sabihin mo, ano ang pangalan mo? Ako po si David! Ang pangalan ko'y David! Sa kagustuhan niyang pagbigyan ang kanyang mga tauhan, nilabag ni Saul ang Diyos. Kaya inutusan ng Diyos si Samuel na humanap ng bagong hari. Binabasbasan kita, David, na mula sa Bethlehem bilang bagong hari ng Israel. Sa araw na mamatay si Saul, Ama, ano nangyayari? Ano po ba nangyayari sa inyo? Wala naman, anak. Nagtagumpay tayo, Ama. Kailangan ko magpahinga. Wala nang iba. At matulog. Sige na. Panginoon! Patawarin mo ang iyong lingkod. Patawarin niyo ako. Panginoon ko. Sa loob ng ilang taon, si David ay naging tagapagbantay sa tahanan ni Saul at siyang susunod na hari. Upang bantayan ang lupang ipinangako, kailangan talunin ng mga Israelita ang mga Filisteo. Ngunit wala nang basbas ang Diyos kay Saul. At ngayon, haharapin niya ang pinakamalakas na kawal ng mga Filisteo. Si Goliath. Mayroon ba sa inyong nais lumaban sa akin? Mga Israelita! Kung kayo'y manalo, itong mga Filisteo ay magiging alipin nyo. Kung ako'y manalo, kayong lahat ay magiging alipin namin! Kailangan may lumaban sa kanya. Hindi ikaw, Jonathan. Ang kawal na makatalo sa kanya ay magiging mayaman! Wala ni isa man sa mga taga-Israel! Wala ni isa sa mga anak ng Diyos! Akong lalaban. David, hindi ka isang kawal, isa kang pastol. Tama. Isa akong pastol. Ang ginagawa ko sa mga tupa, gagawin din sa akin ng Diyos. Nasaan ang inyong pananampalataya? Nasaan ang inyong Panginoon? Papatayin ko siya! Kailangan mo ng kalasag. Hindi ko kailangan ng kalasag. Kahit dumaan ako sa kadiliman ng lambak, hindi ako matatakot. Dahil kasama ko'y ikaw. Ang dala mong tungkod, ang umaaliw sa akin. Pinahiram mo ng langis ang aking ulo. Ang inuman ko'y umaapaw. Tsak ng pag-ibig mo at kabutihan mo'y sa akin. Habang ako'y nabubuhay. Ito na ang magdiligma ng Israel! Huwag mong sayangin ang oras ko, bata. Nais mo na bang mamatay? Lalabanan kita!
si David. Kunin natin sila bilang mga alipin! David! Ang aking lobong nakasuot ng damit ng pastol. Niligtas mong kaharian kung mandirigma akong pastol. Sumama ka sa akin, David! Nakiisa si David sa mga kawal ni Saul at nilabanan ng mga Filisteo sa loob ng mahabang panahon. Siya'y naging mandirigma, naging pinuno, at bayani. Narinig mo yun, Ama? Narinig ko. Nararapat lang ang papuri sa kanya. Siya ang aagaw sa aking korona. May mga dugo ako sa mata. Nagdudugo na pala ang ulo ko. Akala ko nga mahuhulog ka sa kabayo mo. Nahulog nga ako sa kabayo. May napatay yata akong kalaban ng tumilapon ako. Nakita ko kagad. At may paparating pang dalawang David! lalaki sa harapan ko. Lumapit ka sa akin. Ngayon, ikaw na naman, ikaw ulit ang aming kampyon. Nakapatay ka ng 1,000 kaaway. 10,000! Oo nga. 10,000 katao. Tuwan-tuwa ang mga mamamayan natin dahil sa'yo. Binibiyayaan tayo ng Panginoon. Bibigyan kita ng gantimpala. Binibigay ko sa iyo ang aking anak, si Mikal. Marami pong salamat, kamahalan. David! Magkapatid na tayo. At bilang kapalit, 100 ulo ng mga Filisteo. Sangayon ka ba? 100 ulo ng mga Filisteo na namatay sa iyong mga kamay. Ama, sapat na ang panganib na sinuot. Paano kung hindi na siya makabalik? Babalik ako. Kung nais ng Diyos. Mahal mo siya bilang kapatid, tama ba? Tama kayo, Ama. Si Abel, natitiyak kong minahal niya rin si Cain. Aagawin niya ang kaharian natin. Di mo ba nakikita? Hindi, Ama. Tapat siya sa ating dalawa. Tumahimik ka. Mahal na Mikal! Nagbalik na siya! Si David.
Nagbalik siya. Nagbalik si David. Ilang mga handog namin para sa inyo. At ito pa. Mga alaala mula sa katawan nilang lahat. Mula sa 100 kawal. 200. Sinamahan ako ng Diyos. Michael! Lumabas kayo. Lahat kayo. Lumabas kayo! Ama, sinasanibang kayo ng masamang espiritu. Kung hindi dahil sa kanya, tayo'y naging mga alipin at hindi na kayo ngayon ang hari. At dahil sa kanya, hindi ka magiging hari. Ang inyong ama, ang hari, nais siyang kausapin si David. Hindi maaari. Mayroon siyang karamdaman. May karamdaman? Ikaw lang ang nagsasabi niyan. Ngayon, malalaman natin. Malalaman natin! David! Oh. Tama. Sabi ko na, tinulungan mo siyang tumakas. Mas nanaisin mo maging reyna kaysa patuloy na maging hari ang sarili mo, ama! Pagtataksilan mo ang sarili mo, kapatid! Ama! Kailangan niyo na magpahinga! Kayong mga sarili kong anak, nagtataksil kayong lahat sa akin! David! David! Saan ka man magpunta? Hahanapin pa rin kita! Si Saul ay hinirang na hari upang pagtuklurin ang mga Israelita at palayasin ang mga Filisteo mula sa lupang ipinangako. Ngunit ngayon, naglalakbay siya upang wasakin si David. Mga saserdote! Nais kayong kausapin ng inyong hari! Lumabas kayo! Labas na! Dumaan dito si David, tama ba ako? Pinasilong niyo siya. Tahanan ito ng Diyos. Pinasisilong namin ang kanyang mamamayan. Patayin siya. Ang sabi ko, patayin siya! Patayin silang lahat! Naglingkod ako sa iyo ng buong tapat, Panginoon. Higit sa kayang gawin ng sino man, ngunit bakit nararamdaman kong hindi pa yun sapat? Kasama ko ang Panginoon Diyos! Panginoon!
niyo ba ang iyong lingkod? Kamahalan. Ikaw pala, David. Bakit nais mo akong patayin gayong wala akong ginawang masama? Maaari kitang patayin. Ngayong wala ka ng laban sa akin. Bakit hindi mo pa ako pinatay? Ang Panginoon ang maghihigante para sa akin. Masasama lang ang gumagawa ng masama, kaya hindi ko dudungisan ang mga kamay ko. Kahit kailan. Gagantipalaan ka ng Diyos at ikaw ang magiging hari. Kayo ang aking hari. Kapag nakuha mo ang korona ko, papatayin mo ang aking tagapagmana at ililibing mo ang aking Hindi ko pangalan. gagawin yun. Pangako yan. Hindi. Halika, David. Halika. Uuwi tayo na magkasama. Ba't hindi mo pa siya pinatay? Di may pagkakataon ka na. Dahil isa siya sa mga tinalaga. Panginoon na ang magpapasya sa kanyang kapalaran. Ama! 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 Ang mga kawal ng Filisteo ay nasa kabilang lambak malapit sa Gilboa. Jonathan, malapit lang dito si David. Kumaari lang, Ama. Kalimutan niyo na si David. Ipaglaban niyo ang kaharian. Yun ang tungkulin niyo. Alam ko. Maganda na tayo para lumaban. Sabihin mo sa mga kawal, tutungo tayo sa Gilboa. Aalis tayo na madaling araw.
Anong gagawin natin ngayon? Kunin mo ito. Susunod, mag-iingat ka lagi. Para sa Israel. Sa likod mo! At ang Jerusalem ay naging bayan ni David, ang pinagmumulan ngayon ng kapangyarihan ng mga Israelita at ang bagong simbolo ng pakikipag-isa nila sa Diyos. Ang kahon ng kasunduan! Napakaganda niya upang maging asawa mo, kaibigan. Tama ka. Mahal. Halika. Ayos lang ba, Uriah? Sa akin, hindi. Ngayon, totoong kasama ko ang Panginoon. Kamahalan. Nathan. Tignan mo. Ang templo ko. Para sa kahon ng Panginoon. Ngayon lang magkakaroon ng kanyang haligi. Nangusap sa akin ng Panginoon kagabi. Nalulugod siya sa ginawa natin. Ang sabi niya, paghaharian ng tahanan ni David ang Israel habang buhay. Tunay tayong pinagpala.
magiging hari ang iyong anak. Anak mo ang magtatayo ng templo. Ng aking templo? Ng templo ng Diyos. Ng templo ng Diyos. Ang walang hanggang kaharian. Salamat sa iyo, Nathan. Kamahalan. Sinunod ko po ang utos nyo. Iwan mo kami. Bathsheba, Kamahalan, David, may balita na ba sa aking asawa? wala. Wala kang dapat alalahanin. Ligtas si Uriah, natitiyak ko. Kahit na malayo siya sa atin. Upang labanan ng mga kaaway. Ngunit hindi kayo sumama. Hindi na kailangan. Matapang si Uriah at hindi niya ako bibiguin. Tapat ako sa aking asawa. Paano na ang iyong hari? Isa itong pagkakamali. Walang makakaalam nito. Nagdalang tao si Bathsheba at binigo ng piniling hari ng Diyos ang kanyang pinag-uutos. Uriah, mahal kong kaibigan. Kamusta ka? Mabuti naman, kamahalan. Kamusta na ang digmaan? Mabuti naman. Mabuti, mahal na hari. Ang pinuno niyong si Joab, kamusta na siya? Mabuti naman siya. Ang mga kasama mong kawal? Mahuhusay sila. Magaling. Bigyan mo ko ng ulat sa digmaan bukas ng umaga. Tiyak kong nais mo nang makasama ang iyong asawa. Hindi ko pa siya dapat puntahan, mahal na hari. Bakit hindi? Nasa kampo ng kapatagan ng aking mga kasama upang maipaglaban. Isa itong banal na digmaan. Maatim ko ba umuwi upang sipingan ng aking asawa? Isa kang mabuting kawal. Ngunit lalaki ka rin. Alam ko yon. Magbabalik ako. Tama yan. Uminom tayo. Anak! Hindi mapilit ni David si Uriah na sumiping kay Bathsheba. Kaya umisip siya ng paraan upang pagtakpan ang ginawa niyang pangangalo niya. Pinunong Joab, ilagay mo si Uriah sa unahan kung saan matindi ang paglalaban. At iwanan niyo siya upang mamatay. Lalaki siyang malusog na bata. Oo nga. Anak ko.
higit tayong pinagpapala. Iniisip mo bang maitatapon mo na lang basta ang mga ginawa mong lihim? Kinuha mo ang lahat sa pinakatapat mong kawal na si Uriah na dapat ay binigyan mo ng paggalang. Iginagalang ko siya. Siya nga. Kinuha mo ang asawa niya at hinayaan mo siyang Propeta! mamatay. Iniisip mo bang hindi nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay? Kinuusap ako ng Panginoon. Magpapadala siya na sakuna sa iyong tahanan dahil sa pagsuway mo sa Panginoong Diyos. Hindi. Hindi. Kukunin niya ang inyong anak. Malalaman natin. Kahit ano po, Panginoon. Ngunit wag po ang aking anak. Sabihin mo. Sabihin mo ang dapat kong gawin. Nung unang aking asawa, ngayon ang aking anak. Isinumpa tayo, David. Itinalaga ako ng Diyos. At binasbasan niya ako. Higit na mataas ang Diyos kaysa sa isang hari. Sana'y ginawa mo ang kaloob ng Diyos at hindi ang kagustuhan mo. Tapos na, David. Makikita nilang tinalikuran na tayo ng Diyos. Propeta. Kahit naging mahina ka, mahal ka ng Diyos, David. Itinaguyod mo ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Palakasin niyo ang isa't isa. Magkakaroon pa kayo ng isang anak. Ingatan mo yan, Solomon. Hayaan mo siya. Tahanan niya ng Panginoon. At isang araw itatayo niyan.